Nang itong tusong babae, itinaas ang kanyang palda nang hindi napapansin ng driver. Pagkatapos, walang pakundangan niyang hinubad ang kanyang panty at itinago sa loob ng sasakyan. Kinabukasan, inutusan ng babae ang kanyang ama na pumunta sa tindahan para alamin kung paano magmaneho ng Mercedes-Benz, ang pinakabagong modelo, na siyang mismong sasakyan na minamaneho ng driver. Sa pakana ng babae, agad na natagpuan ng amo ang panty. Maingat niya itong kinuha gamit ang panulat, at hindi makapaniwalang inilapit sa kanyang ilong. Walang duda, malinaw na may nagsuot na nito. Labis na nataranta ang amo, nagdududa na ginawa ng motel ng driver ang kanyang bagong bailang sasakyan. Pag-uwi, ikinwento ng amo niya ito sa asawa niya. Sa tuwing naiisip niyang may bakas ng driver sa inuupuan niya araw-araw, pakiramdam niya nagiging mabaho rin siya. Kaya lalo siyang nasuklem, at sinabi niya sa asawa niya na ipaalam sa driver, na hindi na kailangan pang pumasok bukas. Pero hindi alam ng amo niya, na nakatago ang batang babae sa sulok. Tahimik siyang umakyat ng ilang baitang, tapos lumingon siya at nagkunwaring pababa. Kung ganun, dagdagan na lang natin ang bayad sa kanya. Tapos na po ang klase. Mabait ka ba ngayong araw? Ang batang babae ang tutor dito kaya pinagkakatiwalaan siya ng amo. Nang malaman niyang tinanggal ang driver, nagkunwari pa siyang nalulungkot. Pero pagkatapos noon, parang may naalala ang bata at sinabi niya, "Parang may driver ang tiyo ko na matagal nang nagtatrabaho. Napakatino raw niya at napakatapat sa trabaho. Pero kamakailan lang daw ay lumipat ang tiyo ko kaya naghahanap din siya ng trabaho. Interesado ako dyan, maaari ko kaya siyang makita." Totoo ba? Wala na akong tiwala sa kahit sino ngayon. Kung hindi pa nirekomenda ng kakilala, hindi talaga ako maniniwala. Tuwang-tuwa ang dalaga dahil sa driver ng tiyuhin niya. Ang tinutukoy niyang driver ay ang kanyang ama, kaya kinabukasan, nagsuot ng best tida ang ama at nagpa-interview. Dati siyang tagapag-park ng sasakyan para sa mayayaman sa hotel, kaya alam niya kung paano basahin ang ekspresyon ng mukha. Nang makita niyang napapaligiran ng amo niya, ng maraming tao, agad niyang napansin. Nasawa na ang amo niya sa maingay na eksenang iyon, kaya ang unang ginawa niya pagkasakay sa kotse ay patayin ang GPS, para walang anumang dagdag na ingay. Kasabay nito, ipinahihiwatig ko sa amo na magaling akong magmaneho. Hindi ko kailangan ng GPS, napakarami kong karanasan. Malaki ang respeto ko sa mga taong matagal nang nananatili sa isang trabaho. Sa totoo lang, simple lang naman ang trabahong ito, pero araw-araw kong kasama ang may-ari, ang pinuno ng isang kumpanya, o isa lang siyang lalaking nag-iisa sa paglalakbay na ito. Matuturing ba akong kasamahan? Iyon ang naging pananaw ko sa trabaho araw-araw. Nung lumiko ang sasakyan, nakatitig lang si Sir sa kape niya. Nakita kong walang tumapon kahit isang patak, mas lalo akong naniwala na isa siyang bihasang tsuper, at sa ganoong paraan, nakuha ni tatay ang posisyon bilang tsuper. At sa puso niya, nagsisimula ng umusbong ang isang mas malaking plano. Hindi pa katagalan, nakatira pa ang pamilya ni Kitik sa isang bahay na semi-basement. Ang nag-iisang bintana ay halos kapantay ng lupa, para bang ipinapahiwatig na isinilang silang mas mababa kaysa sa iba. Sa puntong ito, napansin ni Kiwo na hindi siya makakonekta sa internet. Nagreklamo siya tungkol sa kuripot na kapitbahay. Lumalabas na ilang taon na palang nakikinood lang sila sa wifi ng iba. Sabi ni Kitik sa anak niya, kailangan niyang itaas ang telepono para makasagap ng signal. Sinunod niya ito, pero bilang isang taong nasa laylayan ng lipunan, gaano man kataas ang iangat niya ang kamay niya, sa itaas pa rin niya ang sahig ng iba. Sa pagitan ng mayaman at mahirap, may pader na naghihiwalay. Buti na lang, nakahanap sila ng bagong wifi sa sulok ng banyo. Mahina man ang signal, pwede na rin. Pagkatapos, nagsimula silang magtiklop ng mga kahon ng pizza. Dahil iyon lang ang tanging pinagkukunan nila ng kita. Sakto namang nag-ice spray ng pamatay insekto sa labas. Susubok ang isara ni Kiwo ang bintana pero pinigilan siya ng kanyang ama. "Huwag mong isara, libreng disinfektan na yan, pamatay pa ng insekto." Unti-unting lumalakas ang amoy ng pamatay insekto sa loob ng bahay. Halos mabilaukan na sila, pero masunurin pa rin silang nagtatrabaho. Siguro nga, ganito na lang ang buhay nila. Naghihirap kumita sa pinakaibaba, kahit na umiihi na sa ulo nila ang mga nasa itaas. Kaya naman nanahimik na lang sila. Pero nang gabing iyon, dumalaw ang kaibigan ni Kiwo sa bahay at may dalang hardin bilang regalo. Sabi niya'y magdadala raw ito ng swerte. Hindi natuwa ang nanay, mas gusto pa niyang pagkain ang dinala. Pero hindi niya alam na ang kapalaran ng buong pamilya ay tuluyang magbabago mula sa sandaling iyon. Bilang pasasalamat,
Inimbita ni Kiwoo ang kaibigan niyang kumain. Base sa sinabi niya, hindi niya napigil ang magreklamo. Kumpara sa kaibigan niyang nakabihis ng maayos, isa raw siyang malaking kabiguan. 4 na taon nang bumabagsak sa entrance exam sa kolehiyo at nagkukulong lang sa bahay. Kaya pati ang kapatid ko, hindi na rin makapag-tuition. Pagkarinig ko, kinuha ng kaibigan ko ang cellphone niya. May picture ng babae doon. Sabi niya sa akin, kay Kiwoo, estudyante raw niya yun na tinuturuan. Mayaman daw, pero mag-aaral na siya sa ibang bansa, kaya ipapasa niya raw sa akin tong malaking oportunidad na to. Pero alam ko na palusot lang yun. Sa mga nakaraang taon, sa pagpapanggap na tutor, kung ilang babae na kaya ang niligawan ng kaibigan kong to. Sa sitwasyon na to, sigurado akong hindi rin iba. Siguro natatakot siya na pag-alis niya. Maaga ng iba yung babae at hindi niya na kayang abutin. Kaya nagpanggap na mapagbigay at ipinaubaya sa akin. Kahit ganun, alam ni Kiwoo na kailangan ko talaga ang trabahong ito kaya pumayag agad ako. Para lang makuha ang trabaho, pinagawa pa niya sa kapatid niya ang pekeng diploma. Ang galing mo naman pala, bakit ka bumagsak sa entrance exam sa Fine Arts? Tama na nga yan, gusto mo bang mamatay? Kinabukasan, nagbihis ng maayos si Kiwoo. Dala niya ang bagong imprentang pekeng diploma, handa na siyang magpa-interview. Mula sa madilim at mamasa-masang eskinita, lumabas siya sa sementadong kalsada. Makinis at punong-puno ng sikat ng araw, bigla niyang napagtanto na ang mundong ito ay katulad ng bahay nila. Ang mayayaman, nagpapasaysa sa araw, samantalang ang mahihirap, parang mga dagalang, nagtatago sa mga imburnal. Pero pagdating sa bahay ng mayaman, talagang mapapanganga ka. Ang 2 palapag na mansyon, halata mong gawa ng isang dalubhasa. Kahit yung hardin sa labas, doble pa sa laki ng bahay nyo. Sa gabay ng katulong, sa wakas nakaharap mo rin ang amo. Pero hindi man lang niya tiningnan yung diploma, na pinaghirapan mong ihanda. Tinanong lang niya kung kamusta ang unang klase mo ngayon. Pwede ba akong umupo at manood? Gusto ko lang makita kung paano ka magturo. Ano sa tingin mo? Walang karapatang tumanggi si Kiwoo sa biglaang pagsisimula ng pagtuturo. Ibinabalik ng bata ang kanyang takdang aralin sa nakaraang pahina, tila hindi sigurado sa kanyang sagot. Nagkataon, hindi rin alam ni Kiwoo kung paano sagutan ito. Alam niyang kung mahuli siya ng amo, hindi niya malalagpasan ang interview. Sa pag-iisip na iyon, hinawakan niya ang kamay ng bata. Nagulat ang amo, nagdududa kung may ginagawa siyang kalokohan sa anak niya. Ngunit ang mga sumunod na salita ni Kiwoo ay tuluyang bumihag sa kanya. Tingnan mo, ang pulso niya ay nagwawala. Hinding-hindi magsisinungaling ang puso. Ano ba ang pagsusulit? Kailangang ibigay ang lahat ng iyong makakaya. Kapag hindi ka nakasabay sa bilis at ritmo, patay tayo. Ang pagsusulit ay parang buhay. Walang makakapaggarantiya na hindi tayo magkakamali. Kaya walang saysay ang magpuyat sa mga pagkakamali sa nakaraan. Ang pinakamahalaga ay gawin ng maayos ang mga natitirang tanong. Ang sinabi ni Kiwoo ay para sa bata, at para rin sa kanyang sarili. Natigilan ang bata pagkarinig. Bahagyang humanga siya sa lalaking nasa harapan niya. Agad namang naglabas ng pera ang amo para magbayad. Sinadya pang ang dagdagan para lang mapanatili ang girong ito na may angking galing at kabutihan. Pero sa mismong oras na yun, biglang sumulpot ang bunsong anak na lalaki. Nagpanggap ang bata na isang Indian at itinaas ang kamay niya, nagpapana kay Kiwoo. Para bang ipinahihiwatig sa kanyang ina na ang taong ito ay isang sumasalakay sa bahay. Pero hindi ito pinansin ng amo at inisip lang na naglalaro ang anak niya. Tapos, dinala pa niya si Kiwoo para ipakita ang ebidensya, ang mga guhit na ganito na marami sa bahay. Lahat ay gawa ng bunsong anak, kahit hindi maintindihan ni Kiwoo kung saan maganda ang mga pinta. Pero dahil sa amo, todo pa rin siyang pumuri, muntik na niyang sabihing pakaso ng makabagong panahon. Nang marinig iyon, hindi napigilan ng amo na magreklamo na ilang guro na raw ng pagpipinta ang ipinalit niya para sa bata, pero walang tumatagal ng higit sa 1 buwan. May nagsasalita ng hindi sinasadya, may nakikinig ng may pakay. Biglang may naisip si Kiwoo at sinabi sa amo, noong nag-aaral ako sa ibang bansa, may nakilala akong kaibigan na nagngangalang Jessica. Estudyante siya ng Fine Arts sa Universidad ng Estado. Paminsan-minsan ay tumatanggap din siya ng pagtuturo. Sabi nila, kakaiba raw ang paraan niya ng pagtuturo. Marunong daw siyang pukawin ang potensyal ng mga estudyante. Kamakailan lang daw siya umuwi ng bansa. At talaga namang naging interesado ang amo nang marinig iyon. Agad mong sabihin sa kanya na makipagkita sayo. At ang taong iyon ay si Kijong, ang kapatid ni Kiwoo.
Bago pa man sila pumunta, napag-usapan na ng magkapatid. Si Jessica ay isang estudyanteng nag-aaral sa ibang bansa, kaya dapat iba ang kanyang dating. Kaya pagkakita pa lang, sinadya niyang magpakita ng malamig at mayabang. Para bang hindi siya ang ini-interview, kundi ang amo. Nang makita niya ang bunsong anak, seryoso niyang inutusan ng amo na lumabas. Dahil sa klase niya, dapat siya ang magdesisyon. Pero, unang araw pa lang naman ngayon, nakita mo na rin naman siya, kaya pakiusap. Maghintay ka na lang sa baba paglabas niya ng kwarto. Hindi mapakali ang amo, buti na lang hindi siya pinaghintay ng matagal ni Jessica. Pero ang hindi niya inaasahan, pagkatapos turuan, ang anak niyang dating malikot ay biglang naging napakabait, nanatiling malamig ang ekspresyon ni Jessica at sinabihan siyang tingnang mabuti ang drawing ng anak niya. Sa puntong ito, lumapit ang katulong. Gusto ko sanang makipag-usap ng sarilinan sa amo. Maaari bang umalis ka muna? Sinadya ng babae na magpakatatag, dahil kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Pagkatapos, sinabi niya sa amo na tingnan ang kanang ibabang sulok ng larawan. Ang magulong guhit dito ay nagpapakita na may problema sa pag-iisip ang bata, tapos tinanong niya ang amo kung may naranasan bang trauma ang bata noong maliit pa siya. Natakot ang amo at ikinwento kay Jessica na maraming taon na ang nakalipas, isang hating gabi. Palihim na lumabas ang anak ko para kumain ng cake, tapos nakakita ng multo. Noong una, akala niya kalokohan lang ang tungkol sa multo. Tsaka bata pa naman siya, makakalimutan din niya yun agad. Di pala, naging malalim na sugat sa puso. Hanggang ngayon, pag naiisip niya, labis niyang pinagsisihan. Nakita ni Jessica na tamang-tama na ang pagkakataon, hindi na niya ginarasan. Sa halip, inalo niya ang ginang para unti-unting makuha ang tiwala nito. Gusto mo bang tulungan natin akong tanggalin ang bumabagabag sa puso ng anak mo? Ginang, gusto kong magtiwala sa'yo. Kung gayon, kailangan nating mag-aral at magpagamot tuwing Lunes, Miyerkules, at Biyernes. 4 na oras bawat sesyon. Sa totoo lang, hindi lang ito basta pagtuturo, kundi sakop din ito ng art therapy. Tama, kaya medyo mataas ang magiging tuition ko. Walang problema. Ako pa nga ang dapat magpasalamat sa inyo. Sa ganitong paraan, matagumpay na nakuha ng nakababatang kapatid na babae ang posisyon. Pero hindi niya alam na ang pagdating niya ay nagpa-alerto sa panganay na anak na babae. Sinasadya ng ate na sabihin na walang talento ang nakababatang kapatid na lalaki. Ang tinatawag na potensyal sa sining ay gawa-gawa lang ng ina, kaya hindi na kailangang kumuha ng tutor. Ayaw ni Kiwoo na masayang ang pagod ng kanyang kapatid na babae, kaya sinasadya niyang iwasan ang usapan, pero sa paningin ng ate, iyon ang senyales ng pagkabalisa. Sir, may itatanong po ako. Sige, si Jessica po ba na dumating kanina ay talagang kamag-anak, sa malayo sa side ng tiyo ninyo? Anong ibig mong sabihin? Girlfriend mo ba si Jessica? Hindi ah. Ngayon lang kami nagkita. Nang marinig iyon, mukhang natuwa ang dalaga, pero pagkatapos ay nagtanong siya. Si Jessica ay napakaganda, hindi ka ba talaga nagkagusto sa kanya? Sa puntong ito, sa wakas ay naintindihan ni Kiwoo na nagseselos ang dalaga, kaya naman sinamantala niya ang pagkakataon at madaling nakuha ang puso ng dalaga. Ilang araw pagkatapos, sa ayos ng kanyang kapatid na babae, ang driver ng amo ay napahiya sa pagkatanggol sa trabaho, at si Kitake, mula sa pagiging walang trabaho, ay biglang naging personal na driver ng mayaman. Sa puntong ito, sa kanilang 4, 3 na ang nakapasok sa bahay ng mayaman. Kaya ang susunod nilang target ay ang kasambahay. Kapag naalis nila siya, makukuha ng buong pamilya nila ang pugad na ito, at magiging mga parasito na kumakapit sa mayaman ng permanente, at hindi na maaalis. Ngunit pagkatapos ng ilang panahon ng pagsasama, natuklasan nila na ang kasambahay na ito ay napakalalim. Mas alam pa niya ang tungkol sa mansyon kaysa sa pamilya ng amo. Dahil ang dating amo niya ay arkitekto, siya ang nagdisenyo ng bahay na ito, at sa loob ng maraming taon, naging tapat siya at walang nagawang pagkakamali. Ang alisin siya ay hindi magiging madali. Buti na lang, hindi nagtagal at dumating ang pagkakataon. Hindi sinasadyang narinig ni Kiwoo mula sa panganay na anak na babae, na ang kasambahay ay may matinding allergy sa balahibo ng peach. Kapag nadikit, buong katawan niya ay mamamaga at mahihirapan siyang huminga. Inatake pa ng hika, kaya kinabukasan, ginamitan niya ng labaha ang kanyang buhok sa ari. Maingat niyang inilagay sa takip ng panulat, tapos nagkunwaring walang pakialam at basta nalang pinitik. Ito ang unang hakbang ng plano nila. Sigurado silang magpapakonsulta ang kasambahay, kaya inutusan nila ang tatay na mag-abang sa ospital. Tapos nagkunwaring walang pakialam at basta nalang kumuha ng litrato. Kapag nakita ng amo ang litratong ito,
Papasok na ang plano sa ikalawang yugto. Hindi ko sinasadyang marinig yun. Masyado lang malinaw ang usapan kaya narinig ko. Teka muna, masyadong naguguluhan ang isip ni Papa ngayon. Kailangan kasing ibaba ng kaunti kaya napilitan. Naririnig mo ba? Ang ibig kong sabihin, okay lang, sabihin mo na lang. Sinasabi niya sa kausap niya sa kabilang linya, na nadiskubreng mayroon siyang tuberculosis at sobrang sakit daw na hindi niya alam ang gagawin. Imposible ang tuberculosis. Alam ni Kitek na sa ilang salita lang, ay hindi niya makukumbinsi ang amo, kaya pinaalalahanan niya ito, na madaling makahawa ang tuberculosis. Kasabay nito, nakatanggap ng text si Kijong mula sa kanyang ama. 3 minuto na lang, makakauwi na ako. Ito na ang huling hakbang ng plano. Pagkauwi ng amo at pagpasok pa lang sa pinto, narinig na niya ang matinding ubo ng katulong. Mga nagamit na tisyo, mga nagmamadaling yapak, parang may ipinahihiwatig ang lahat. Biglang kumirat ang puso niya, at dali-dali niyang binuksan ang basurahan. Nagbuhos siya ng sili sa tisyo. Naniniwala siyang kapag nakita ito ng amo, magtitiwala agad ito sa mga sinasabi niya. Nang gabing iyon, pinalayas ang katulong, pero saan pa siya pupunta? Bago umalis, lumingon siya at tumingin ng malalim. Tila mayroon pa siyang gustong iwan sa bahay na iyon. Di nagtagal, natanggap ang nanay bilang bagong kasambahay. Sa wakas, nakamit ng buong pamilya ang kanilang gusto at kumapit ng mahigpit. Hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at pera sa mansyon na ito. Pero unti-unti silang nagpabeya. Kapag nagiging kampante, may mangyayari agad. Nang gabing iyon, gaya ng dati, inihatid ni Kitek ang amo niya pauwi. Narinig niyang nagrereklamo ang amo niya na hindi marunong magtrabaho sa bahay ang asawa niya at ang pangit pa raw magluto. Kaya nasabi niya bigla, pero sigurado ako na mahal niyo pa rin ang asawa niyo, di ba? Hindi napansin ni Kitek ang ngiti ng amo niya na halatang naiirita. Dahil bilang isang alalay, hindi dapat nagbibiro sa amo. Pero lumampas na siya sa limitasyon, at pag-uwi niya, naamoy ng bunsong anak niya na may kakaibang amoy si Kitek. Sabi pa niya, amoy rin daw yun ng katulong at 2 tutor. Hindi masyadong nag-isip ang mag-asawang amo, pero kinabahan naman ang buong pamilyang parasite. Para maiwasang mabuko, napag-usapan nilang 4 na magkahiwalay na labhan ang kanilang mga damit. Iba-ibang sabon din ang gagamitin. Pero sabi ng anak, amoy kulob daw iyon ng basement. Maliban na lang kung aalis sila roon, ang amoy ng kahirapan ay mananatili. Hindi alintana ni Kitek ang bagay na ito. Sa kanya, sapat na ang makakain ng inihaw na karne. Ngayon, kahit sa pagkuha ng security guard, may 500 graduate ng kolehiyo. 4 na taong nagpaligsahan, tapos tingnan mo ang pamilya natin. Hindi ba't may trabaho na tayong lahat? Pero habang nagtataas ng baso ang buong pamilya para magdiwang, may umiihi sa labas ng bintana. Sa pagkakataong ito, wala nang nakapagpigil, kahit nakatira pa rin sila sa bahay na semi-basement, kahit amoy mahirap pa rin sila. Pero matapos nilang matikman ang buhay ng mayaman, hindi na nila matanggap na may umaapak sa ulo nila, sa leeg nila. Ilang araw pagkatapos, nagkampang ang pamilya ng mayamang lalaki. Agad namang sinamantala ng pamilya ng mga parasite ang pagkakataong ito para lumipat. Tinatamasa ang damuhan sa ilalim ng sikat ng araw, ang bathtub na may katamtamang temperatura, ang kama na amoy dalagita. Binuksan pa nga nila ang alak ng mayamang lalaki at uminom ng sagana. Para bang bahay niya talaga to. Di nagtagal, sinimulan na ng lasing na tatay na lady ng pamilyang ito na bobo. Ang pinakaawa-awa ay ang amo. Napaka-inosente at napakabait talaga ng amo na to. Hindi yung mayaman pero mabait, kundi dahil mayaman kaya mabait. Gets nyo ba ko? Seryoso, kung akin tong pera na to, siguradong mas magiging mabait pa ako. Ayon sa nanay, ang pera ay parang plancha. Kayang planchahin ang mga gusot ng buhay. Kaya ang mga nasa mataas na antas lang ang may karapatang maging inosente. Sa kabutihang palad, biglang tumunog ang doorbell. Lumabas na ang dating kasambahay pala, pero bagbog ang mukha niya. Halatang hindi siya matino, pati ang tawa niya nakakatakot. Sabi niya, nagmamadali raw siya noon kaya may naiwan siyang gamit sa basement. Kukunin lang daw niya at aalis agad para hindi makaagaw ng pansin, kaya pinapasok siya ng nanay. Pero nang tanungin niya kung ano ang naiwan nito, bigla itong tumigil at gusto niyang samahan ako sa baba para tignan. Hindi na kailangan. Sige na, umalis ka na at bumalik ka agad. Nagdadalawang isip man, palihim pa ring sumunod ang ginang. Doon niya natuklasan na sa likod ng aparador sa basement ay may isang makapal at mabigat na pintuang bakal.
Diretsong pumasok ang kasambahay sa sikretong silid. Habang tinatawag ang kanyang mahal, dali-dali silang sumunod. Nakita nila ang isang lalaking nakatira sa loob. Siya ang asawa ng kasambahay na 4 na taon nang nagtatago dahil sa malaking utang. Hinahabol siya ng mga nagpapautang, kaya palihim siyang itinago ng kanyang asawa sa sikretong silid na ito. Sa mismong sandaling iyon, nagpalit ng may-ari ang mansyon. Hindi niya alam na may sikretong silid pala ang bahay nila. Kaya naman, ang lalaking ito ay naging unang henerasyon ng parasite. Dito siya nabubuhay sa pamamagitan ng pagkaing paminsan-minsan ay dinadala ng kanyang asawa. Pero bigla na lang natanggal sa trabaho ang asawa niya. Walang nagdadala ng pagkain, at hindi rin siya makalabas. Halos mamatay na siya sa gutom dito. Pagkasabi nito, biglang lumuhad ang katulong sa harap ng ina. Inilabas ang lahat ng kanyang kaunting ipon. Nagmamakaawa na sana'y hayaan pa ring manatili ang kanyang asawa dito. Pero ayaw ng nanay na madagdagan pa ang gulo kaya kinuha niya ang telepono para tumawag ng pulis. Pero sa mismong oras na yun, may biglang nangyari. Anong nangyayari? Tinitigan ng kasambahay ang malamig na tutor sa pagguhit. Ang tapat at simpleng driver, pati na rin ang tutor na unang dumating dito. Agad niyang naintindihan ang lahat at kinuha ang telepono para mag-record. Ang maruming kalagayan ng buong pamilyang ito, kapag nagsumbong kayo sa pulis. Makikita agad ng mga amo ang video na to. Kung kinakailangan, sabay-sabay tayong mamamatay. Kaya ngayon, siya ang may hawak ng kapangyarihan sa bahay na ito. Ang mga unang parasito mula sa madilim na basement, 3 nakahilata sa malinis at maayos na sopa. Malayang tinatamasa ang lahat ng mayayaman, habang ang mga bagong parasito ay nakaluhod sa sulok. Nakataas ang 2 kamay at hindi makagalaw, tumawa ng malakas ang kasambahay at nanunuya. Mga hamak at mababang uring insekto lang sila, sa tonong punong-puno ng katwiran, na parang siya ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Ngunit sa sandaling ito, biglang sumugod ang ama. Sumugod din ang iba para agawin ang telepono. Dahil sa dami nila, sa wakas ay napigilan nila ang mag-asawa. Pero bago pa man sila makahinga ng maluwag, tumunog ang telepono. Dahil pala sa malakas na ulan, napilitang umuwi agad ang pamilya ng mayaman. Tinatayang mga 10 minuto na lang, darating na sila. Inutusan ng amo ang katulong na maghanda ng merienda. Karinig nito, namutla ang lahat at agad nagkanya-kanya ng gawain. Nilinis ng nanay ang magulong kusina at nagsalang ng tubig. Dinala ng mag-ama ang mag-asawa sa basement at itinali. Mahigpit na iginapos gamit ang lubid. Inayos naman ng anak na babae ang mga tira-tirang pagkain sa sala. Pero sa mismong sandaling iyon, nakarinig siya ng mga yabag sa labas. Nang walang pag-aalinlangan, nagtago siya sa ilalim ng mesa. Pagkatapos noon, saktong dumating ang pamilya ng mayaman. Kasabay nito, sa silong, may narinig silang ingay. Ang katulong, buong tapang na nagpupumiglas para makatakas. Ang resulta, sinipa siya ng ina, bumagsak at tumama ang ulo sa pader, at nawalan ng malay. Habang ang amo naman ay kumakain ng midnight snack at nakikipag-usap sa telepono. Walang kamalay-malay sa nangyari, lalong hindi alam na may nasa ilalim ng mesa. Yung anak ko, todo senadorias doon sa lalaking nagtatago para paalisin yung aso. Pero dahil sa kakaibang kilos ng aso, nagduda tuloy yung anak niya. May kung ano sa ilalim ng kama, buti na lang tiningnan lang niya yung ilalim ng bedsheet. Hindi niya tuloy nakita si Kiwo na sinasamantala yung paglabas ng pamilya ng amo. Balak na sanang umalis ng tahimik ang buong pamilya, pero sa kasamaang palad, biglang lumabas yung bunso at sinabing sawa na raw siyang matulog sa kama. Gusto raw niyang magtayo ng tent sa labas. Hindi mapapayag yung mag-asawa. Natatakot din sila na mapahamak yung anak nila, kaya napagdesisyonan nilang sa sofa na lang matulog ngayong gabi. Nang marinig iyon, nanlamig ang mga likod ng 3 nagtatago sa ilalim ng mesa. Hindi sila naglakas loob na umimik. Sa sandaling iyon, biglang nakaamoy ng kakaiba ang amo, at ang amoy na ito ay nasa kay Kitake din, parang amoy ng basahang-basa na pinatuyo, kahit na ang taong iyon ay parang laging lampas sa limitasyon ang pananalita at kilos. Pero okay naman magmaneho. Okay na sana yun, pero ang amoy, sobra na. Pag nakaupo sa likod, lagi kong naamoy, buwisit. Hindi nagtagal, nakatulog din sa wakas ang mag-asawa. Dali-dali silang gumapang palabas at tahimik na umalis sa likod na pinto. Tumakbo sila pauwi sa bahay nila sa gitna ng malakas na ulan. At pagkatapos, masasaksihan natin ang isa sa mga eksenang pinaka-nakakatakot kung saan tinatangay ng malamig na ulan. Ang init na nakamtan ng mga parasito. Bumaba sila mula sa maliwanag na lugar pabalik sa madilim at basang kanal. Ang maruming tubig mula sa mayayamang lugar ay umaagos pababa sa pinakamababang antas.
nagiging tubig kanal na kayang tunawin ang buong kalye, at ang bahay nila ay binaharin, ang bintanang hindi nila isinara dati dahil sa maliit na pakinabang. Ngayon, kahit gusto ng pigilan, hindi na niya magawa. Ang desperadong ama, nakatanaw sa lahat, gusto mang iligtas ang kahit ano, wala na ring saysay. Ang anak na babae, nakaupo sa inidoro, hindi mapigilan ang baho na umaakyat, tahimik na lang siyang naninigarilyo. Para bang doon niya mahahanap ang kaunting init, at ang hardin na bato na sinasabing nagdadala ng swerte noon. Ngayon ay nakababad sa tubig kanal, na para bang naghuhudyat na ang swerte ng pamilyang ito ay malapit na ring. Matapos dito, sa gabing iyon, napakaraming pinagdaanan ng pamilya, kaya, ang anak na lalaki, na laging kalmado, ay nataranta na rin. Hindi mo ba napigil ang tanungin si Papa kung ano ang plano niya? Pero sabi ni Papa, ang alam niyang siguradong plano, na hindi kailanman nabibigo, ay ang walang plano. Bakit? Dahil kapag nagplano ka, hinding-hindi susunod ang buhay sa plano. Gusto ni Papa na lutasin ang panganib sa basement, pero hindi niya alam na iniisip din ng panganib na yun kung paano siya lulutasin. Sa basement naman, sa pagkakataong ito, nagising na rin sa wakas ang kasambahay. Malakas ang pagkakabagok ng ulo niya kanina, ngayon ay hirap na siyang huminga. Pero bago siya namatay, sinubukan pa rin niyang gumapang papunta sa kanyang asawa para tulungan itong makawala. Kinabukasan, nakatanggap ang pamilya ng tawag mula sa bunsong anak ng mayaman na gustong magdaos ng birthday party. Inimbitahan sila para dumalo, pero nakakalungkot, pagdating sa pagdalo sa party, ang mayayaman ay basta nalang pipili ng damit sa kanilang marangyang walk-in closet, samantalang ang mahihirap, kailangan pang maghanap ng medyo maayos sa tambak ng lumang damit. Sadyang pumili si Kitake ng malinis na damit, gaya ng dati, pinagsisilbihan niya ang kanyang amo, pero hindi maitago ang kanyang masangsang na amoy. Sinulyapan siya ng kanyang amo ng may pagkadiri at binuksan ang bintana, biglang bumagsak ang loob ni Kitake. Akala niya, ang amo lang ang mabait sa pamilyang ito, pero ngayon, parang pare-pareho lang ang mayayaman, sa kaibuturan ng puso nila, minamaliit nila sila. Kasabay nito, si Kiwoo ay nagiging malapit sa anak na babae ng mayaman, at nagsisimula na siyang mangarap, na pagkatapos nilang magpakasal, makakalipat siya dito ng walang kahihiyan. Katulad ng iniisip nila, kinuha niya ang batong pandekorasyon sa bulsa niya at mag-isang bumaba sa basement. Alam niyang kapag pinatay niya ang mag-asawa, wala nang makakaalam ng sikreto ng pamilya natin. Pero pagpasok niya sa bahay sa basement, bumungad sa kanya ang bangkay ng kasambahay. Sa puntong ito, isang alambre ang biglang sumakal sa leeg niya. Ang sumalakay ay ang asawa ng kasambahay. Pinulot niya ang bato sa lupa at balak patayin si Kiwoo. Sa kritikal na sandali, nagpumigla si Kiwoo at tumakbo palabas ng walang paros. Pero hinayla pa rin siya ng lalaki mula sa likod at natamba. Nakita niyang nakahandusay si Kiwoo sa isang tumpok ng dugo, hindi pa rin nakontento ang lalaki at hinampas pa siya ulit. Pagkatapos, pumili siya ng kutsilyong akma sa kamay niya at dahan-daang lumabas. Ang sikat ng araw sa labas ay nakakasilaw kaya bahagyang nahilo ang lalaki. Pero sa isang sulyap lang, nakita na niya ang pumatay sa kanyang asawa. Sa isang iglap, nagkagulo ang lahat. Kinuha ng ina ang palakol para ipaghiganti ang kanyang anak. Si Kitake naman ay tumakbo sa kanyang anak para pigilan ang pagdurugo nito. Gusto niyang humingi ng tulong sa iba, pero nang tumingala siya, ang mga mayayamang iyon ay abala lang sa kanilang sarili. Hindi man lang siya sinulyapan. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ng amo na sinasabing itapon niya raw ang susi ng kotse sa kanya. Instinctively, sumunod siya, at ang resulta ay napatungan siya ng lalaking iyon. Sa pagkakataong ito, nakahanap ng pagkakataon ng asawa at malakas na sinaksak ang bakal sa kanya, at sa wakas ay napatay rin siya. Nang makita niyang hamupa na ang sitwasyon, balak ng amo na pulutin ang susi ng kotse. Ngunit nang baligtarin niya ang bangkay, nakaamoy siya ng isang pamilyar na amoy. Tinakpan niya ang kanyang ilong, pinipigilan ng pagduduwal, pinulot ang susi at tumalikod para umalis. Walang balak tumulong kay Kitake. Dinampot ni Kitake ang kutsilyo sa lupa at desperadong sumugod. Malinaw na ito ang unang beses na pumatay si Kitake, pero kalmado siya. Lumalabas na ang mayayaman ay walang pinagkaiba. Isang saksak lang, kaya na silang patayin. Tiningnan niya ang kanyang asawa at mga anak, tapos tumakbo siya. Pagkalipas ng isang buwan, nagising si Kiwoo. Nakaligtas siya, pero malubha ang pinsala sa utak niya. Kahit anong itanong sa kanya, ngumingiti lang siya. Nalaman niya mula sa kanyang ina ang lahat.
Namatay ang kapatid niya dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Pinatay ng tatay niya ang amo at naglaho sa mundo. Dahil walang kinalaman ng mag-ina sa pagpatay. Kaya panluloko lang ang naisampo ng amo laban sa kanila. Pero dahil maliit lang ang halaga, nakulong lang sila ng ilang buwan at nakapagpiyansa. Pagkatapos noon, patuloy pa ring binabantayan ng pulis si Kiwoo. Sinusubukang hanapin si Ki-taek, pero maraming taon na ang lumipas, wala pa ring natutuklasang bakas. Doon na sila naniwala na talagang walang alam ang mag-ina tungkol sa kanya, kung saan siya nagpunta, at mula noon, wala nang umungkat pa sa nakakakilabot na krimen noong taong iyon. Pero simula noon, nagkaroon ng bagong hilig si Kiwoo, ang pag-akyat sa bundok, dahil dito niya matatanaw ang mansyon na pamilyar, at hindi pamilyar. Habang bumabagsak ang gabi, napansin ni Kiwoo na kumukurap ang ilaw sa bahay, parang isang uri ng code. Napagtanto niya na hindi pa patay ang kanyang ama. Nagtatago siya sa bahay na iyon sa basement, gamit ang natutunang Morse code para patuloy na magpadala ng mensahe. Dahil naniniwala siyang maiintindihan ito ng kanyang anak, sinasabi niya sa kanyang anak na pagkatapos niyang pumatay noon, dahil sa takot na matuklasan, hindi siya nang ahas lumabas. Nabubuhay na lang siya sa araw-araw sa pamamagitan ng pagkain ng pusa. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang bumaho ang bangkay ng katulong. Napilitan siyang lumabas ng bahay at itapon ito. Sa mga oras na ito, wala nang tao sa bahay, at hindi nagtagal, nagkaroon ng bagong may-ari ang mansyon. Tuwing hating gabi, palihim siyang lumalabas para magnakaw ng kaunting pagkain. Araw-araw, taon-taon, naging ganap siyang parasito. Kung sino man ang nandito na may inidoro, kahit dam-umi o uminom, pansamantalang maayos. Medyo maayos na rin ang buhay niya. Nang malaman ni Kiwoo ang lahat ng ito, wala siyang sinabihan. Ibinabalik niya sa tamang pwesto ang batong simbolo ng swerte. Kasabay nito, tahimik siyang nagdesisyon na aasa siya sa sarili niyang kakayahan, para tuluyang baguhin ang buhay niya. Pagkalipas ng maraming taon, nakapasa siya sa isang sikat na unibersidad. Dahil sa pagsisikap niya, naging sikat siyang abogado sa buong mundo. Kumita siya ng sapat na pera para bilhin ulit ang mansyon na iyon. Nakatayo siya sa hardin na puno ng sikat ng araw. Pinapanood niya ang kanyang ina na nag-aalaga ng mga halaman, at ang kanyang ama na dahan-daang umaakyat sa hagdan. Tinanggap ang sinag ng araw na matagal nang nawala, hindi na kailangang matakot dahil sa wakas, nagkasama-sama na ang kanilang pamilya. Pero nang lumipat ang kamera, naroon pa rin siya sa basement na bahay na iyon. Ang amoy ng kahirapan sa kanya ay nagpapaalala sa kanya na isa lamang itong panaginip. Dito nagtatapos ang pelikula. Sa totoo lang, walang ipinanganak na parasito. Hindi sila kulang sa pagsisikap, kulang lang sila sa oportunidad. Ang ama na tila tamad at nalululong ay titingin din sa video. Sa gabay sa makapal na usok ng pamatay insekto, para lang makatupi pa ng ilang kahon ng pizza, ang nanay na dating mahusay na atleta. Pero dahil sa sobrang pagpapagod sa ensayo, napilitang magretiro. Kahit trabaho, hindi makahanap. Ang kapatid na babae, halatang may talento sa sining, pero napilitang magpeke ng diploma sa internet cafe. Si Kiwoo naman, pagkatapos matanggap ang pekeng diploma, sinabi sa pamilya niya na hindi siya nanloloko, dahil siguradong papasa siya sa eskwelahang ito. Wala silang yaman, wala ring koneksyon, kaya kahit anong sikap nila, sapat lang para manirahan sa bahay na semi-basement. Pero kapag nakatira sa semi-basement, siguradong aapihin ng mga nakatira sa mas mataas na antas. Ang ambon sa mata ng iba ay isang sakuna. Kahirapan yan para sa kanila para sa mas magandang buhay. Natuto silang umasa sa malakas kahit pa maging isang parasite. Kung marumi man, handa silang magtiis, at ito ang pinakatotoong linya. Ito rin ang pinakapanuyang linya sa pelikula. Dito lang ako komportable, parang dito ako ipinanganak. Dito rin gaganapin ang kasal. Tutal, wala na rin akong pakialam sa pagtanda ko. Dito na lang ako aasa sa bahay. Ang komentaryo ay dagdag lang, hindi nito mapapalitan ang orihinal. Dito na nagtatapos ang kwento natin ngayon. Salamat sa panonood. Anong masasabi ninyo sa pelikulang ito? Mag-comment kayo sa ibaba.